hindi makatarungan na kung sino pa ang dumedepensa laban sa isang dambuhalang bansa, sila pa ang hindi nabibigyan ng sapat na intel funds. Mas marami ka pang patusada kaysa sa paliwanag. 10 million pesos lamang ang natatanggap ng ating Coast Guard. Hindi makatarungan na kung sino pa ang dumedepensa laban sa isang dambuhalang bansa, sila pa ang hindi nabibigyan ng sapat na intel funds. Maraming salamat sa ating chair ng Committee on National Defense, Senator Jinggoy, sa pagdinig din ng aking privilege speech tungkol sa kalupitan ng China sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Sentro sa talumpati ko ang napakaliit na intel funds na binibigay sa Philippine Coast Guard. Mula 2009, 10 million pesos lamang ang natatanggap taon-taon ng ating Coast Guard. Hindi makatarungan na kung sino pa ang dumedepensa laban sa isang dambuhalang bansa, sila pa ang hindi nabibigyan ng sapat na intel funds. Kung may mga civilian agencies na hindi naman mandato ang pagtugon sa national security issues natin, nakatatanggap ng confidential and intel funds, bakit naman ang Coast Guard hindi? Hindi ba dapat mas sa kanila ibigay ang mas malaking confi and intel funds? Hindi ba common sense ito? Sa ngayon, malaking parte ng intel work nila ay nakadepende sa human intelligence. Ngunit sa laki at lawak ng trabaho ng Coast Guard sa usapin ng maritime governance, kailangan dagdagan ito ng SIGINT o Signals Intelligence. Buhay po ng Coast Guard ang nakataya sa bawat pagpapatrol at pakikipagsapalaran nila sa West Philippine Sea. Sila po ang lagit-laging humaharap sa napakalaki at napakadaming barko ng China. Nakita natin kung gaano saktan ang ating tropa mula sa pagwa-water cannon at pagle-laser hanggang sa buong araw na panggigit-git sa maliliit nating mga bangka. Nitong linggo lang, kuhang-kuha sa mga video at litrato ng local at international media na hinahabol at inaatake tayo sa sarili nating teritoryo. At nitong nakaraang mga taon, kitang-kita at damang-dama ang pangaharang at pangaharas ng China sa mga resupply at rotation missions natin papuntang Ayungin Shoal. China wants to remove our most important sovereign marker, the BRP Sierra Madre and the Philippine Navy Marines from Ayungin. That much is clear. Kaya sana sa umagang ito, we can all agree on taking tangible steps to fortify the BRP Sierra Madre, to safeguard Ayungin Shoal, to protect the rights and dignity of our country. Iba-iba man ang ating mga politika o paninindigan, sigurado ako na sa usapin ng West Philippine Sea, tayong lahat na nandirito ay tunay na nagkakaisa. Yung mga civilian agencies na makatatanggap ng confidential funds, ayun talagang may mandate na gamitin iyon. So sa halip po na i-disperse itong scarce intelligence resources sa ibang mga civilian agencies, hindi kaya better utilized sila gamit yung expertise ng mga intelligence agencies at nakatarget towards external threats. Ano pong opinion nyo sa ganitong mga panukala, Mr. Chair? Sa civilian agencies po na may intelligence and confidential funds, dalawa po ang purpose. First is for the internal anti-criminal security po ng agency, anti-scam, pagbibili po ng mga biometric equipment and the like. Ang dapat po natin malaman siguro po ngayon, meron pong fusion din ng external threats through internal activities na nakadisperse at binabalidate po natin, hindi pa po validated ito, through different activities of society under the jurisdiction of different departments. Because the best way to probably weaken a country is rather than an overt warlike function or disruption of your facilities is really to take control of your internal economy, internal processes, and the like. Yun po, kailangan din po ng intelligence and confidential funds ng different agencies para po mabantayan at masugpo ito. Salamat, Secretary. Yun naman yung aming ginagawa dito sa Kongreso, pati sa budget debates, na mas i-focus sila that yung mga civilian agencies na makatatanggap ng confidential funds ay yun talagang may mandate na gamitin
gamitin iyon and more of these funds ibigay hindi lang sa ibang mga civilian agencies na meron talagang mandate to use these confidential funds, pero mas dun sa mga national defense, internal security, public safety, and of course, intelligence mandates. Kumbaga, nasa shop nyo talaga yung ganyang trabaho. So, karapat-dapat lang na mas marami sa resources na ito, limited as they are, ang ma-appropriate po sa inyo. So, I'll leave it at that for now, good Secretary. Ano nga ba ang confidential fund at para saan ito? Tunghayan po yan sa special report na tinisalan ni Rafi Kim. Para saan nga ba ang confidential funds na yan? Batay sa Joint Circular No. 2015-01 ng Commission on Audit, ang confidential fund ay pondo ng mga civilian government agencies para sa kanilang surveillance activity na susuporta sa kanilang mandato. Iba ito sa intelligence funds na pondo naman para sa pagkalat ng intelligence information ng mga uniformed military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ngayong taon, 10 bilyong piso ang kabuuang budget para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon, ganito rin kalaki ang hinihingi. Pinakamalaki ang sa Office of the President na nasa 2.25 billion pesos ang hinihinging confidential funds, bukod pa sa 2.31 billion pesos na intelligence fund. Pero base sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research, dumami na ang mga civilian agencies na humihingi ng confidential funds. Mula sa 21 ahensya noong 2016, nasa 28 agencies na ang humihingi nito sa 2024 budget. Doon sa ating nakaraan, ang confidential funds nga ay parang nilalaan lang sa Office of the President. Kasi nga, kailangan siyang may confidential funds for special pet projects. Kasi ang Office of the President, di ba parang ang assumption doon, supervision of all the agencies of the government. So may kanya-kanya silang flagship programs. Sabi ni Dr. Maria Fe Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, nagbago na ang panahon tungkol sa pangangailangan at pinagkakagastusan ng confidential fund. Kaya daw marahil dumami ang humihingi nito. Ngayon, tinignan nila na ang national security, hindi lang siya peace and order or yung parang problema natin sa defense or sa mga terrorists. Kung hindi, kasama din yung food security. Ino-audit pa rin naman ito ng COA, pero di tulad sa regular na budget, hindi pwedeng isiwalat ng COA kung saan ito ginamit. Pagtatanungin mo, bibigyan ka ng datos na, ay, hindi namin madidisclose kasi confidential. Ayon sa mga eksperto, kung pagbabasehan ng batas, mahirap kontrahin ang paghingi ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno kapag sinabi nilang kailangan nila ito para maipatupad ang kanilang mandato. Pero sana raw, sa halip na programang hindi pwedeng malaman ang pinagkagastusan, ibigay na lang ito sa ahensyang direkta ang tulong sa mamamayan. Yung intelligence funds, ilagay talaga natin sa intelligence agencies para mas magamit nila yon. Kesa i-spread out mo sa kung ano-anong mga agencies na baka naman kukunti lang ang ambag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na mula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Oo nga eh. May maanghang na patusyada pa tungkol sa confidential funds ng OVP o DepEd. Pero lagi kong pinipilit ibalik naman sa issue. Hindi naman yan issue ng drama, hindi naman yan issue ng respect. Well, ang respect na kinahanglan mula sa bawat isa sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno ay respeto sa mamamayan. Kaya ang mamamayan ang nagbabayad ng buwis. Respeto sa mga institusyon ng ating gobyerno, lalo na ang Kongreso na nag-appropriate ng budget. So, doon ang importanteng focus. Yung klarong paliwanag, accountability, wish namin sa Senate Minority makapag-pass ng maayong budget
yung isang policy direction ay ilipat yung mga confidential funds sa line item budgets kasi doon mas ma-account ng mga department at mga office at o ilipat yung mga confidential funds sa intelligence funds sa mga totoong may intelligence mandate. Halimbawa, yung Coast Guard, yung Navy, no? yung National Intelligence and Coordinating Agency. Labi na karoon na grabe yung pressure sa Pilipinas mula sa China sa West Philippine Sea.